ating panoorin po itong pahayag ni Amy Marcos sa Plan C ng mga buaya at ng administrasyon ni Pangulong BBM sa kanyang kapatid at sa kanyang pinsan na si Tambaluslos. So guys, sige, panoorin na natin. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naumpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Yun ang pinakamagaling at pinakamagandang nagawa mo, Senador Amy. So hindi kami nagkamali sa pagboto sa iyo. At hindi nagkamali si VP Sara Duterte sa pag-endorso sa iyo dahil sabi nga ni Tatay Digong, ni former President Duterte, ikaw lang yung tanging kaibigan niya sa mga Marcos. Diba? So yun, panoorin po ulit natin itong video to. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayon na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon, napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. Yan! Kasi nga, takot na takot sila na maupo na naman ang mga Duterte sa 2028. Dahil hindi na sila makakapagnakaw. Kita mo naman ngayon nga, hayok na hayok sila sa pagnanakaw. Yung flood control issue na yan, matagal na yung alam ni Pangulong BBM. Sabi pa nga dun sa interview, nandyan ang mga flood control na overwhelming lang kayo. Pero kalaunan, sabay cambio dahil mabubuking na Kaya siya na mismo, para isipin ng mga taong bayan, na si BBM na mismo ang nakaalam na wala talaga ang flood control. At bilyon, trilyon ang budget sa mga flood control na yan, guys ha. Take note ha, trilyon. Pero wala ni isang flood control na natapos. Ghost project na flood control. Talagang ninakaw nila ang pera dahil alam nila na kayang-kaya nilang nakawin at anuhin ang gobyernong ito dahil weak nga weak, mahinang nila lang guys. So sige na, panoorin na nga ulit natin si Senator Amy Marcos. Okay, go! 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Yes po.
Bakit ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Rimulya sa ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga ka-alyado niya? Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman. Diyos ko, kaya nga niluluto yan eh. Kasi nasa kapangyarihan sila na andyan si BBM. Kaya talagang ilalagay niyan, ipupisto yan dyan. Kasi para secured na sila, tapos makasuhan pa nila ang mga Duterte. Di ba? Kasi pinakamataas na ano yan eh, hukuman sa ating bansa. Makapangyarihan yan, guys. At saka hindi mo, once na maupo dyan si Rimulya, 6 years. 6 years siyang nandyan, hindi pwedeng tanggalin, di ba? Grabe talaga ang mga kakapal ng mukha eh. Kapit tuko sa kapangyarihan. Hindi wala namang magawa kundi ang magnakaw lang na magnakawan, magpahirap sa ating mga mamamayang Pilipino, di ba? Okay, go. Panoorin ulit natin. Ang ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan. At hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko. Klaro yung conflict of interest. Hindi naman na itatakil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Rimulya presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkaroon ng clearance from the Ombudsman. Pipilitin talaga. Pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan. Si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron na administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakarang 27 August ng position paper at kautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami, yung mga respondent. Panayang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso eh. Meron pa akong motion for clarificatory hearing, meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako noong 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Tinanggal nila kasi nga humahad lang, hindi nakikipag-cooperate sa mga gusto nilang gawin. 'Di ba? Para mayupo niya si Rimulya. Grabe talaga tong administrasyon to. Dapat tuldo ka na to eh. Hindi pwedeng ganito. Akalain mo, 3 taon pa tayo magagaganyan. Bagsak na ang Pilipinas. Grabe. Tuloy. Bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang daing-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Ayun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Yun! Kaya naman, alam na this. Grabe talaga ang mga taong to, no? Grabe tong Rimulyang to. Dapat to, maano na sa landas ng sige, tuloy. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very... malinaw na yan. Nako, baka nga talagang yan ang nila. Kasi naandyan si Tambaluslo, si Ahas,
si Kuting. Paano hindi matutuloy? Sila yung nakaupo sa kapangyarihan. Sila yung nasa kapangyarihan. Nako po. Dapat magkaisa ng mga sambayan ng Pilipino talaga nang matigil na itong mga taong to. Tuloy. Bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng ombudsman. Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR, i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court. Paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman? He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC Ombudsman that we understand and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is apprised to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said. Oh, mga extreme media, ipalabas nyo to, ikalat nyo. O ano, dahil ano, naku po, mga extreme media, grabe din kayong mga tao kayo dyan. Ipalabas nyo tong balitang to, para malaman ng sambayan ng Pilipino ng buong mundo kung anong pinagagawa nila. Minamulupit. Grabe, sige na nga. Clearance or certification, if and when that will be issued. Yun lang. Nako po.